Tingnan nyo, ang galing eh. Hindi rin tatayo yung kalabaw. Ibigay din niya yung sungay niya para hawakan. Grabe hirap ng mga kababayan. Sa mga na-vlog ni Daddy Frankie, no? Nasaan na siya ngayon? Sa Surigao. Sa Davao. Yung pinaka-latest niya na binlog doon sa May Kalabaw. Yun yung baga sa akin, touching at the same time, nakakabilib at magugulat ka na may ganun klaseng namumutay, no? Marami pa siyang mga talagang nakakagulat na video ng ating mga kababayan na ako ngayon ko lang nakita. Although there are na may nakita na rin ako, but this is one of those na parang rare, no, itong nangyaring ito doon sa isa niyang bilinag, no, kasi may isa rin na hindi rin makalakad, no, pero siya naman kasama yung tatay niya, diba? May itong latest na to kakaiba, no, kung ano po yung aking sinasabi, yun po yung aking bibigyan ng sarili kong opinion or comment, no, at sana maano to, no, mapansin ng nasa gobyerno or nasasakupan man siya na kahit paano, no, bigyan ng kahit yung pang groceries lang. Hindi naman ibig sabihin konsintihin, no, at least mabigyan ng suporta kasi grabe po yung laban niya sa buhay, no, na despite of all his sa katawan, yung mga hindi siya makakilos ng ayos actually. Medyo parang para sa akin ang hirap nung ginagawa niya. Maybe because normal ako na maglakad, magagawa ko yung gusto ko, no, pero yung sa katulad po nitong aking i-share sa inyo, parang naiisip kong napakaswerte ko. Napakaswerte ng mga taong katulad ko at ng mga taong katulad ko rin na kumpleto sa katawan, na kayang gumawa, no, ng mga bagay na hindi niya magawa, no? So kung ano po yun po ang ating pag-uusapan sa video ko na to. At kung bago po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So, ito nga po, no, yung isa sa mga bagong vlog ni Daddy Frankie. Hindi ko po matandaan yung pangalan ni Kuya. Pero, dito po sa pinakita ni Daddy Frankie, sa in-interview niya, no, kasama yung isang vlogger na si Potete, ipinasyalan nila itong kakilala ng Butete. Si Butete may kakilala dito eh. At hindi ko matandaan yung pangalan niya, no? So, in-interview ni Daddy Frankie at eto po yung kanyang tsura, no? Ang nakaka-amaze po kasi dito, yung kalabaw at saka yung paano niya na-train yung kalabaw na to. Ito po si Kuya, no? Ang pangalan niya po pala ay si Kuya Ombok, no? At kung pupuntahan niyo po yung video ni Daddy Frankie, mapapanood niyo po yung full details nito. Ang akin lang pong gustong bigyan ng aking reaction dito is yung determinations niya, no, yung the way niya tinrain itong kalabaw na to, 'di ba? Na para lang mapasunod niya. Actually pinaliwanag niya yan na bata pa lang tinrain niya na. Ang ano nito ngayon is buntis tong kalabaw. So maybe baka pag ito nanganak, 'di ba, magiging protective mother yan, so we don't know kung magano kasi instinct yun mga hayop, no, pag naging nanay sila nagiging sila very defensive, aggressive, no? So yun hindi natin malalaman ano yung magiging buhay ni Kuya Ombok if ever that happen. Pero sa ngayon po, no, grabe,
maawa ka, nahahanga ka, nabibilib ka, no? Kung paano nagawa ni Kuya Ombok yung ginagawa niya yan sa kalabaw niya. At paano siya namumuhay, no? Kasi dito sa video na to, may interview ni Daddy Frankie, si Kuya Ombok, na talagang totally no read no write siya, and he was born like that, no? So tingnan niyo po yung video ni Daddy Frankie, doon niyo po mapapanood, no, yung buong detalye nito, yung itsura ng kanyang braso. Maigi pa nga yung isang binlag ni Daddy Frankie na may PWD na hindi rin makakalakad eh. Yun, at least yun, malakas pa, bata pa, in both hand, no, nagagamit niya. Itong si Kuya Ombok, isang kamay niya lang yung nagagamit niya, yung kaliwa lang ata, no? And literally po, hinihila niya yung katawan niya using his one arm, no, para maglakad sa kabundukan, no? Makikita niyo po rito yung amazement, awa at yung feelings ni Daddy Frankie. Doon nga po sa mga nakapanood nito, talagang nahabag sila, naawa sila, no? Na nadamay na naman si Ansing. Na yung itutulong kay Ansing, ibigay na lang daw kay Kuya Ombok. No? Kasi grabe po, no? So allow me to play this part of the video ni Daddy Frankie wherein, no, na pinapakita rito kung paano siya sumakay, paano niya pinasusunod itong kalabaw niyang to. So ayan po, no, yung paghila-hila niya na yan is kinocommand niya na, no, yung kalabaw na yan. Kinocommand niya yung kalabaw para humiga dahil sasakay siya. Yun po yung pinaka-amazing part dito, no? Pera pa po yung paano siya nakarating dyan from the place where siya in-interview ni Daddy Frankie and the distance na kanyang hindi nilakad eh. Kasi hindi naman siya nakakapaglakad eh. Paano niya hinila, no? Or parang hinihila niya yung katawan niya. No, hindi siya gumagapang, no? Using his hands and I think yung hips niya, no? Parang ganun siya, no? Maglakad. Okay? So, yan po, hinihila niya ngayon yung kalabaw niya para humiga. Yung kaliwang kamay niya nga yung gumagana. Yung kanan niya, pang-alalay lang yan. Talaga, higa siya eh, no? Pag pinahiga siya ng amo niya. No, pati si Daddy Frankie na-amaze. Tapos yan, ganyan ang ginagawa niya. Hinihila niya yung katawan niya. Lalakad siya using his hips. Ayan. Tingnan nyo, ang galing eh. Hindi rin tatayo yung kalabaw. Ibigay din niya yung sungay niya para hawakan. Grabe, hirap ng kababayan. Tingnan nyo, kinat ni Daddy Frank, kinat na nila yung video. So, ibig sabihin, ang tagal bago siya makasampa sa kalabaw. No? Because he's using only his right pa rin naman pala. Left hands. No? Yun lang po yung kanyang kamay niya na may lakas. Yung kabila, wala po yun. No? And totally nakita niya naman po kung paano siya maglakad. I mean, hindi siya naglalakad eh. No? Using his hips. No? Ganun yung ginagawa niya para siya parang makalakad. Diba? So, kita ninyo, biglang kinat, which means habang sumasampa siya, struggle po yung pagsampa niya. Ang nakakatuwa ay yung cooperation ng kalabaw sa kanya. No? Grabe, dito ako na-amaze. Mas grabe yung amazement ko kesa sa yung nandoon yung awa. No, yung awa sa kalagayan niya, tapos siya pa yung bumubuhay sa nanay niya, na-stroke din ata yung nanay niya. So, dalawa sila na nakumakain. At siya po ay nagtatrabaho. At ang kanyang sahod, no, doon sa parang may ano siya rubber, parang rubber tree, ay meron ata dyan. No? So, I don't know kung anong job yung ginagawa niya, pero parang 400. No, yung kinikita niya sa loob ata ng 15 days or 30 days or sa isang buwan. 400. Paano na pagkakasya? No? So, tuloy po muna natin para po makita ninyo. Pahiga rin siya sa kabaw.
Pati si Daddy Frankie na na-amaze eh. Sabi ko, natatakot kasi siya sa tao. Hindi rin sanay. Pero ang taba ng baboy, abuano, kalabaw. Nakita rin ng tao. Eh, buntis, ang laki ng tiyan, no? Uwi na siya mga kababayan. Kasi busog na ito. Ay, tignan mo yung paa niya. Ah, Yung paa. yung paa. Yung paa niya nakakapit doon sa buntot ng kalabaw. Parang yun yung pinaka-support niya. Kasi nga, kaliwa lang yung gumagana sa kanya. Siguro mayroon pa rin pakiramdam yung mga paa niya, but kumbaga hindi niya ipanglakad because of her situation. His situations. Tawit din sa buntot, no? Yung ganun. Ayan, yung puwet, yung pantalo niya, no? Sira na. Dahil siguro yan yung part ng balakang niya, no? Na talagang sumasayad sa lupa, no? Yan yung parang pinakapaan niya, no? So nasira na. And makikita niyo naman sa mga pananamit niya, talagang hirap na hirap ito sa buhay. Butas na yung pantalon. Nakatali pa nga yung yung pantalon niya doon sa paa niya, nakakawit sa kalabaw. At siya panaog pa to. Mamaya malaglag yun. Oh, grabe, no? Tayo mo, pataas yan, bababa. So, yuyuko, aangat yung kalabaw, kailangan niyang sumabay. So, alam na rin ng kalabaw kung saan sila pupunta. Kasi dyan na lumaki eh. Hindi sila sumusunod directly sa kalabaw kasi nga baka mailaw. Yun, no? Parang malalaglag pa siya, oh. Kasi pataas. Araw-araw, ganyan ang ginagawa niya. Kaya nga natanong ni Daddy Frankie, paano pagka... Natatanungan ni Daddy Frankie yan eh, paano pag maulan? Paano pag may ahas? Diba? Paano? Kasi mayroon siyang mga dinadaanang maikli lang na parang bridge, tulay. No, na makeshift lang na tulay. Paano pag malaglag siya doon? Eh malimit naman, mag-isa lang siya dyan. Kasi yung nanay niya naman, wala, nasa bahay. So maraming questions si Daddy Frankie na siya ay talagang napapabilib kung paano lumalaban tong tao, kung paano lumaban si Kuya. Kaya sana, okay, hindi naman natin hinihingi na ihango siya sa buhay, no? Yan na, kumbaga nakasanayan niya na yung ganyan eh. No? Used na siya sa ganyan, madali na para sa kanya yan. Sa ating mga ngayon lang na ito napanood, talagang gulat na gulat tayo, no? Pero sana man lang, masuportahan siya in terms of pagkain. Yung tipong hindi mo kailangan pagkasyahin yung 400 pesos, dalawa kayo. No, nanay mo at saka ikaw na nakakain. Di ba? So kung iisipin nyo po, ito pa lang yung nakita natin. Paano pa yung personal hygiene, yung pag-aasikaso na sa nanay niya. Di ba? So nakakadurog po ng puso talaga itong kung sino man yung makakapanood nito. No? Kung ako po, tayo naawa doon sa PWD na nagkagapas ng damo doon sa bakura nila na hindi rin makalakad, no? Tapos medyo may diferensya pa siya, no? Kahit papano siya, may tatay pa na umaalalay sa kanya. Malakas pa. Unlike itong si Kuya Ombok, totally, siya yung nagpapakain sa nanay niya, nag-aalaga sa nanay niya, no? At nagtatrabaho siya sa ganyan niyang itsura, sa ganyan niyang sitwasyon. So kung gusto niyo pong makita yung buong video na yan, pasyalan niyo po itong live ni Daddy Frankie, itong content ni Daddy Frankie na to, na may title na Kalabaw ang kanyang nagsisilbing mga paa sa kabundukan. No? Yan po, doon pa po sa hindi nakakapanood.
tingnan nyo po ito. Grabe. Maaawa talaga kayo sa sitwasyon niya. Hindi ka maaawa dahil ganun yung buhay niya, no? Maaawa ka doon sa kanyang araw-araw na dinadaanan. Oo, tulad na sinabi ko, para sa kanya madali na yun. Pero sa sitwasyon niyang yan at sa lugar na pinupuntahan niya, no? Talagang may kasamang paghanga, no? Na maiisip natin na swerte pa talaga tayo dahil kumpleto tayo sa paa. Magagawa natin lahat ng mga bagay. Wala tayong limitations, no? Kaya napakaswerte natin. Tapos may makikita tayong ganitong tao na lumalaban ng parehas. Naghahanap buhay. Diba? Nakakabilib dun si Kuya Ombo. Kaya sana, no? Alam ko, hanggat nandyan si Daddy Frankie, may tulong na may ibibigay si Daddy Frankie dyan. And even the sponsors, no? Meron. Paano pag umalis na si Daddy Frankie? Di ba? Sana yung local government na nakakasakop dito kay Kuya Ombo, makita ito, no? At least man lang, twice a month, no? Maabutan sila ng mga daily needs nila. Na hindi yung tipong kailangan ni Kuya Ombok na magtrabaho araw-araw. Kayo tulad nga niya sinabi niya. Paano kung halimbawang yung kalabaw after mga anak magbago yung ugali. So paano na siya? 'Di ba? Paano kapag maulan? Bagyo. So hindi siya kakayod, wala silang kakainin. Yung mga tipong ganun. Kung sana sa mga ganong bagay, maisip ng local government dyan o kung sino man na nandiyan na mismo sa lugar na yan, residente dyan, no? Matulungan si Kuya Ombo. Hindi naman ibig sabihin pagawaan siya ng bahay or whatever, no? Mabigyan siya, no? Well, much better. Diba? Pero ang kailangan niya is yung daily needs, yung common needs, no? Para mag-survive sila ng nanay niya. Nasa kahit papaano sana, dito sa video yung pinakita sa atin ni Daddy Frankie, no? Kahit paano makaramdam siya ng alwan sa buhay. Di ba? Kasi all his life, ganyan na siya. Di ba? Tapos, nagkaroon ng Daddy Frankie at ng community ni Daddy Frankie, sana, no, maramdaman niya yung ginhawa kahit. Nakakaano po talaga, alam niyo, nakaka-inspire si Kuya na lumaban pa sa buhay, no? Despite of his situation, hindi siya sumusuko para sa kanya at para sa nanay. No, so sana doon sa mga may gininto ang puso, no? Sana ma-extend natin yung tulong, no, ni Daddy Frankie sa kanya. And please continue watching, supporting all the content of Daddy Frankie, no? Para po mas marami siyang matulungan. Katulad ni Kuya Ombok at ng iba pang mga na-feature niya, no, sa kanyang biyahe dito sa ibang susunod. Okay, so yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and hanggang dito na lamang. Maraming salamat.